Dear Lady Love TV, Please Love Me Doctor. Tunghayan na po natin ang ikaapat na bahagi. Hoy, nakita niyo ba yung bagong prof sa medical building? My gosh, ang hot. Oo nga. Balita ko dati raw nag-aaral yun dito. Tara, tignan natin, dali. Mga naririnig kong usap-usapan ng mga estudyante dito sa loob ng campus. Yung iba pa nakikita kong panay-pahid ng mapupulang lipstick sa kanilang mga labi. Anong meron? Tanong ko sa isang estudyante nang makasalubong ko sa hallway. May gwapong prof daw sa med. Kaya ayun, nag-uunahan sila papunta doon para makita lang. Talaga? Curious man pero hindi na ako nag-abala pang tingnan. Kasi nagsisimula na naman yung unang klase ko. Gwapo raw? Baka mas gwapo pa doon si Doc Mark. Bigla naman ako namula nang maisip si Doc Mark. Good morning, students. I'm Doc Mark Marquez, and I'm your temporary professor in biophysics for 1 month. Good morning, Doc Mark. Masayang bati ng mga estudyante. Mas marami ang mga estudyante ngayon sa klase niya at karamihan pa ay panay babae. Napansin naman yun ni Mark kung kaya't gumawa siya ng paraan para masiguro na estudyante ang iba doon. Dahil ang pagkakasabi sa kanya ni Doc Galvez ay 20 students lang ang bilang ng estudyante sa klase niya. Kaya nagtaka siya bakit sobra sa 20 ang estudyante na naroroon. When I call your name, please stand up, okay? Para alam ko na isa kayo sa mga estudyante ko dito sa klase ko. When I didn't call your name, it means you're not belong in this class. So you better leave. Striktong wika niya sa mga estudyante. Dahil sa sinabing iyon ni Doc Mark, dali-daling lumabas ang iba at hindi na hinayaang magtawag pa siya. Pagkatapos lumabas ng iba ay nag-attendance na siya kaagad. Hi Maris, tara sa kantin? Yaya ni John sa akin pagkalabas ko sa aking classroom. Kakatapos lang kasi ng klase ko at pinuntahan niya ako dito sa aming building. Magkaiba kami ng course. Minsan hindi kami nagkakasabay ng break time. Kaya ibang kaibigan ko ang kasama ko kapag wala siya. He's an engineering student. Medyo malayo ang building niya sa amin pero matyaga pa rin niya akong pinupuntahan kapag libre siya. Wala ka bang klase? Tanong ko habang naglalakad kami papunta sa kantin na siya din namang nakaakbay sa akin. Mamaya pa naman, bakit ayaw mo na ba kong kasabay? Nagtatampong tanong sa akin ni John na nakanguso pa. Ano ka ba? Wala naman akong sinasabi, tinatanong ko lang naman. Sabay irap ko dito. Siya nga pala dyan, meron daw tayong bagong prof sa med building. Ang pogi daw. Kinikilig kong sabi. Kailan ka pa nag-iinteresado sa pogi? Ako nga hindi umubra sa'yo eh. Natahimik ako sandali sa kanyang sinabi at binalingan siya. Nagwapuhan naman ako sa'yo noon pero never mo ako naging crush. Natameme akong bigla. Totoo naman kasi ang sinabi niyang iyon. Nagwagwapuhan naman talaga ako sa kanya nung una ko siyang makilala. Nung high school kami. Pero never ko siyang naging crush. Pumipili kami ni John ng o-orderin namin habang hawak niyang isang kamay ko. Wala namang mali siyang ginagawa namin na yon. Kasi simula pa lang noon, ganoon na kami. Akala pa ng iba ay magkasintahan kami dahil sobra raw kaming sweet. Tapos na kaming umorder at uupo na sana kami sa isang mesa nang mapansin ko ang katabing mesa namin sa kanan. Nagulat ako nang makilala siya at nanlaki rin ang kanyang mga mata sa gulat nang mapadako ang tingin niya sa akin. Doc Mark? Napatingin si John sa kanya na tila may pagtataka. You're a student here? Bungad ni Doc Mark na nakataas ang isang kilay. Doon ko lang din napansin ang kasama niya. Maganda ito at maputi. Maikli ang buhok at balingkinita ng katawan. Yes Doc Mark. So ikaw pala yung sinasabi ng mga estudyante na bagong prof? Yes. Tipid niyan sagot. But just for 1 month only. Hindi rin ako magtatagal dito. Good. Hindi ko na need pang pumunta sa ospital para makita ka. Parangkan sabi ko na ikinagulat nilang lahat. Tumikhim muna si Doc Mark bago ulit nagsalita. Will you please eat first? Sorry. Nakangiti kong sabi. Hi, kailan kaya talaga napakasungit? Kailan ko kaya siya makikita ngumiti man lang sa akin? Kamusta ang first day bro? Bungad sa akin ni Will pagka-uwi ko ng bahay at nasa salas kasama ang aking ama. Okay lang, hindi naman ganun kahirap magturo. Sabay pagbagsak ko sa upo ng nasa couch. Maraming chicks. Tinitigan ko naman ito ng matalim at mukhang nagpipigil naman siya ng tawa. Siya nga pala iho, pumunta kanina dito si Christy at hinahanap ka. Sabi ko nagtuturo ka sa university. Sabay higop naman ito ng kape. Why did you tell her dad? Iho, she wants to make up to you.
Or done already. Because tito, she loves someone else. Sabat naman ni Will na ikinahilot ng sentido ko. Mainis man ako sa kanya, wala namang saysay. Dahil hindi ko naman mapipigilan ang kanyang kadaldalan. Really, iho? But, Dad, I'm tired. I just want to rest. Putol ko sa anumang sasabihin pa niya. Alam kong ipipilit na naman niya sa akin si Christy. Umakyat na ako sa aking kwarto. Hinubad ko ang suot kong sleeve at pantalon at pumasok sa banyo para maligo. Kakatapos ko lang din maligo at tinutuyo ko ang aking buhok nang tuwalya nang may biglang kumatok. Pinagbuksan ko ito at bumugad si Will. Pumasok naman kagad ito sa loob at naupo sa gilid ng aking kama. Bakit hindi ka pa umuwi? Duty ka pa bukas, hindi ba? Patuloy pa rin ang pagpapatuyo ko ng aking buhok. Tito said wants me to convince you. Convince what? Tanong ko kay Will na alam ko nang ibig niyang ipahiwatig. Gusto niya makipagbalikan ka kay Christy. Bumuntong hininga muna ako bago sumagot. Why? Gusto kanyang mag-settle down na at mabigyan daw siya ng apo. Nangingiti niyan sabi habang nakatitig sa akin at tinitingnan ng aking magiging reaksyon. Wala akong balak. Umupo naman ako sa study table ko malapit sa aking kama. I know, saka sabi ko sa kanya hindi kita kayang pilitin at sinabi ko na rin sa kanya ang totoo. Nagulat naman ako sa sinabi niyang iyon at nagpatuloy pa rin siya sa kanyang pagsasalita. Alam mo naman si Tito, desperado ng magkaapo. Naiiling-iling niyan sabi habang natatawa pa. Nakita naman kami ulit. Who? The annoying girl. I smirk. Really? Nanlaki pa ang mata niya sa gulat at tumayo sa harapan ko habang nakaupo ako sa aking study table. I knew it bro, siya talaga ang susi mo. Shut up Will. Saway ko sa kanya. Malay mo bro kasi lagi kayong pinagtatagpo. That was a coincidence. Hindi ka ba nagtataka? Her name is Maris Lee. Hindi kaya siya yung hinahanap mong Lee? Matagal ko na siyang tinitingnan. Binabasa kung seryoso ba siya sa sinasabi niya. That's impossible, Will. Ikaw na rin nagsabi na marami pangalang Lee. Mali mo naman bro kapag siya nga yun. I cut him off. Umuwi ka na nga. Inaantok na ako. Sabay tayo ko at tinulak-tulak ko na si Will palabas ng aking kwarto. Wala na siyang nagawa kung hindi ang magpadala. Nang makalabas na siya sa kwarto, humiga ako sa aking kama at saglit na nakatitig sa kisame. What if she is? Bumuntong hininga ko sa isiping iyon at pumikit ng mariin. Kalaunay dinalaw na rin ako ng antok. Isang linggo na ang lumipas, ganun pa rin ang pakikitungo niya sa akin. Laging nagsusungit, lalo na kapag kinukulit ko. Pero habang lumilipas sa mga araw, ay lalong lumalalim ang pagtingin ko sa kanya. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Hindi ko na naman siya gaanong kilala at unang kita ko pa lang sa kanya ay tumibok na kaagad yung puso ko. Siya ang kauna-unahang lalaking nagpatibok nitong abnormal kong puso. Minsan nagagawi ako sa medical building kung saan siya nagtuturo at pinupuntahan ko rin siya sa faculty pero sa labas lang ako. Masulyapan ko lang siya ay ayos na sa akin. Kahit hindi ko siya makausap, feeling ko buo na yung araw ko kapag nakikita siya. Masaya rin ako kasi araw-araw ko siya nakikita sa school. Pero mas talo ako sasaya kapag nakita ko siyang umingiti sa akin. At heto ako ngayon papuntang medical building. Para masilayan siyang muli bago ako umuwi. Papunta ako sa faculty ngayon na may ngiti at dahil makikita ko na naman si Doc Mark. Nasa tapat na ako ng faculty room at unti-unting sumisilip sa salamin ng pinto. Pero nagulat ako sa aking nasaksihan. Isang kasamang babae ni Doc Mark nung minsan sa kantin. Parang may pinag-uusapan silang seryoso. Nakatayo sila pareho at nakaharap sa isa't isa. Hindi ko lang naririnig ang kanilang pinag-uusapan. At ang mas ikinagulat ko ay ang pagyakap ni Doc Mark doon sa babae. Sa nakita ko ay parang may kumurot sa aking puso. Unti-unting nanggilid ng aking mga luha na maya-maya ay handa ng bumagsak. Bago pa ito bumagsak ay may humigit na sa aking braso at niyakap ako ng mahigpit. Hindi ko na siya kailangan tingalain para mapagsino ito. Hinaplos niya ang aking buhok at unti-unti ring tinapik ang aking likod. Kanina pa kita hinahanap, nandito ka lang pala. Malumanay niyang wika habang yakap pa rin ako. Unti-unti rin naman akong kumalas sa pagkakayakap sa kanya nang hindi siya tinitingnan. Ayoko siyang titigan baka hindi ko mapigilan yung sarili ko. Ay bigla na lamang magsibagsakan ang aking luha. Let's go? Kanina ka pa hinahanap ni Kuya Mars, kakatawag lang niya sa akin. Sabi ko pa uwi na tayo. Yaya niya sa akin.
Hinawakan na niya ang kamay ko at nagsimula na maglakad palabas ng building na yon. Habang nasa kotse kami ni John, ang bigat-bigat ng pakiramdam ko. Bakit kailangan kong makita yon? Ano bang meron sila? Sa bagay, baliwala rin naman kung magiging ganito ako dahil wala akong karapatang magselos. Pero bakit ang sakit? Ito na ba yung sinasabi ni Kuya? Nakasandal ako sa may bintana at nakatingin lang sa aming dinaraanan habang iniisip ko ang mga bagay na yon. Nanatiling tahimik kami ni John at hindi na siya nagtanong. Nang makarating kami sa bahay ay kaagad din akong bumaba ng kotse at sumunod din muna si John para pumasok muna sa loob. Nakita ko nag-aabang si Kuya sa may labas habang umiinom ng kanyang kape. Kaagad naman niya kaming sinalubong pagkapasok namin. "How's my baby girl?" Hinalikan naman ako ni Kuya sa noo at binati si John na nasa aking likuran. "I'm fine, Kuya." Walang gana kong sagot sa kanya. "Kuya, akit muna ako sa kwarto ko ha. Pagod kasi ako eh." Okay, baby girl. Tatawagin na lang kita kapag kakain na." Tumango lang ako at umakyat na sa aking kwarto. Hindi na ako nagpaalam kay John kasi anumang oras ay babagsak na ang kanina ko pa pinipigilang luha. Nang makarating na ako sa aking kwarto, ay doon na nagsimulang bumagsak ang aking mga luha. Napaupo na lang ako sa likod ng pinto at sinubsob ko ang mukha ko sa aking tuhod. Ganito pala kasakit, pero hindi pa rin ako susuko sa kanya. "What happened to her?" Nagtatakang tanong ni Mars kay John nang wala na si Marie sa harap nila. "Pagod lang siya, Kuya Mars. Alam mo na ang dami naming ginawa." Paliwanag ni John para hindi na mag-alala pa ang kuya niya. Pero ang totoo ay alam niya kung ano ang dahilan. Maging siya ay nasasaktan sa nakikita kay Maris. Maya-maya ay nagpaalam na rin siya na uuwi na. Sinabi nito kay Mars na siya na lang ang susundo sa dalaga at pumayag din naman ito. "Miss Andy, I don't know what to say." Naguguluhang sagot ko kay Andy. Isa ito sa mga prof sa naturang eskwelahan. Nag-confess siya sa akin na gusto niya ako. Kaya laking gulat ko na lamang na bigla siya magsalita ng ganon. Mariin ko namang tinanggihan kaagad si Andy na siya namang ikinalulungkot nito. "I'm really sorry, Miss Andy, but I can't accept your feelings." "Hindi mo naman kailangan sagutin kaagad iyon ng mga sinabi ko. Malay mo naman magbago yung feelings mo at ma-develop ka sa akin." Naluluhang sabi ni Andy. Nagpakawala muna ako ng malalim na buntong hininga bago muli nagsalita. "I'm sorry." Iyon na lang ang tanging kong nasabi kay Andy. At nang napansin ko siyang umiiyak, niyakap ko na lang siya para kahit doon man lang ay mapagaan ko ang kanyang kalooban. Katatapos lang ng huling klase ko, naisipan kong tawagan si Maris pero nakapatay yung cellphone nito. Kaya napagpasyahan kong puntahan siya sa kanilang building. Sakto, nakita ko naman ang isang nitong kaibigan na si Mara at tinanong kung nasaan si Maris. Sinabi nito na nasa med school na at balak na naman puntahan si Doc Mark. Mabibigat ang mga hakbang ko habang papunta sa building na yon. Kaagad ko naman siya nakita dahil alam kong sa faculty siya pupunta. Hindi pa ako nakakalapit nang mapansin ko ang malungkot niyang mukha habang nakatingin sa harap ng pinto. Ayoko nakikita siyang ganon. Sanay akong lagi siyang nakikitang masaya. Unti-unti naman ang paglapit ko sa kanya nang hindi niya napapansin. Nakita ko ang paggigilid ng luha na anumang oras ay papatak na ito sa kanyang pisngi. Pero bago pa mangyari yon, ay kaagad kong hinaklit ang kanyang braso at ikinulong sa aking mga bisig. Hindi ko gustong nakikita siyang umiiyak dahil mas doble ang sakit sa akin noon. Tiningnan ko naman ang salamin sa may pinto ng faculty kung saan nakita ang loob doon. Nakita ko si Doc Mark na kayakap ang isang babae. Habang nasa sasakyan ay hindi ko muna siya tinatanong dahil alam kong lalo lamang siyang masasaktan dahil sa nakita niya. Nakarating kami sa kanilang bahay nang hindi nag-uusap at panaka-naka ko siyang tinitingnan. Hahayaan ko na lamang muna siya. Pagkarating ko sa aking apartment ay hinubad ko kaagad ang suot kong uniform at nagtungo sa banyo para maligo. Habang nasa shower ay hinahayaan kong bumuhos ang tubig sa aking katawan. Hindi ko mapigilang isipin si Maris. Sa tagal namin magkaibigan ay hindi ko man lamang nakuha ang puso nito. Nagpapahiwatig ako sa kanya minsan pero iniisip niyang biro lamang ito. Mahal na mahal ko si Maris pero hindi ko kayang pantayan ang itinitibok ng puso niya. Kontento na ako sa napapasaya ko siya at naaalagaan siya. Gagawin ko ang lahat para kay Maris kahit na ikakasakit pa ito. Basta makita ko lang siyang masaya. Hindi ko namalayan na unti-unti na palang pumapatak ang aking mga luha kasabay ng pagpatak ng malamig na tubig sa aking mukha.
Good morning, kuya. Good morning, nana. Masayang bati ko habang papalapit sa dining area. Humalik naman ako sa pisngi ni kuya at nana. Umupo ako sa harap ni kuya at sumandok ng kanin at ulam. Nakatingin lang si kuya sa akin sa ginagawa ko. Are you okay, Maris? Napahinto naman ako sa pagsubo at hinarap si kuya. Umiti ako sa kanya para maitago ang aking totoong nararamdaman. Oo naman kuya, you don't have to worry, okay? Kasi iba yung itsura mo kahapon. Bakit? Ano bang itsura ko kuya? Bakit ba ako? Natawa pa siya sa pagbibiro ko sa kanya. Nope, I see pain in your eyes. Sandali ako natigilan at sabay natawa para hindi na lang siya makahalata. Kuya, pagod lang ako. Masyado lang busy sa school. Alam mo na kuya, 1 year na lang gagraduate na ako. Oo nga pala. Saka huwag ka masyadong magpapagod ha. Inumin mo sa tamang oras yung mga vitamins mo. Kuya, I'm really okay. You don't have to worry about me. Saka kuya, hindi ba habang buhay ako lagi ang iniintindi mo? Huwag mong puro lagi ako ang iniintindi ha. Don't give up on your own happiness. Find a girl. Kuya, you're not getting any younger. You're too old na. Napamulagat naman siya sa sinabi ko. Naisip ko kasi na hindi niya na naiintindi yung sarili niya dahil puro ako na lang yung iniintindi niya. Ni hindi man lamang niya magawang tumingin sa mga babaeng nagkakagusto sa kanya. Abala siya masyado sa trabaho at sa pag-aasikaso sa akin. Ngayon pa lang ay iniisip ko na magkaka-girlfriend siya tapos magkakaroon ng sariling pamilya ay natutuwa na ako. Mas gugustuhin ko pang nakikitang masaya ang kuya ko sa piling ng kanyang magiging asawa at mga anak. Dahil all this time ako na lang parati ang iniisip ni kuya. Kaya gusto kong maging masaya rin siya. What did you say? I told you? You're old. I'm too old na? Humagalpak naman ako ng tawa sa tinura ng aking kapatid. Yes, kuya. Buong buhay mo ako na lang lagi iniintindi mo. Saka hindi naman ako baldado, kuya, para alagaan pa. Puso lang ang may problema sa akin. Na si Doc Mark lang makakapagpagaling. Gusto ko sana sabihin sa kanya. Natapos ang aming almusal at papalabas na kami magkapatid. Na siyang dating naman ni John. Buti na lang hindi pa ako late. Nakangiting lapit ni John sa amin. Okay. John, what are you doing here? To fetch you. Sabay na tayo at pumasok. Sige na, John, pumasok na kayo. Ikaw nang bahala kay Maris. May meeting din kasi ako ngayong umaga. No problem, kuya. So let's go? Yaya niya sa akin. Pinagbuksan niya ako ng pinto ng kotse at na makapasok na ako, siya naman ang umikot sa driver's seat. Bubuksan sana din siya ng engine nang hawakan ko ang kanang kamay niya, kung kaya't napatingin naman si John sa akin. Thank you. Seryosong sabi ko sa kanya na ikinataka niya. For what? For everything. You're always there for me when I need you. Ikaw ang nagiging sandalan ko kapag nalulungkot ako. Ikaw lang din ang nakakapagpasaya sa akin. I'm so lucky to have you as my best friend. Alam mo naman, Maris, na gagawin ko ang lahat para sa'yo. Kahit ano pa yan. Makita lang kitang masaya. Kahit na masasaya ka pa sa iba. Hindi kita iiwan and I'll be your best friend forever. Ngumiti naman ako sa sinabi ni John. Siya lang ang nakakaalam kung ano ang nararamdaman ko ngayon. Siya rin na nagpapasaya sa akin kapag nalulungkot ako. Anong label niyo ba? Ni John, ha? Maris, tanong ng kaibigan kong si Mara. She's my classmate in other subjects. Naging kaibigan ko siya when I was in 3rd year college. Mabait siya at katulad ko, madaldal din at may pagkatsismosa. The best friends? Mabilis kong sagot sa kanya. Kasalukuyang nandito kami sa library at nagbabasa. Siya ba? Tingin mo best friend lang ang turing sa'yo? Napaangat naman ang tingin ko sa kanya at isinarado saglit ang librong binabasa. Anong ibig mo sabihin? Maris, hindi ka naman siguro manhid para hindi mo malaman at mapansin, no? May gusto sa'yo si John, hindi mo ba halata yun? Mara, mag-best friend lang kami, okay? Matagal na kami magkaibigan simula pa nung high school pa lang, kaya ganun. Oo nga, mag-best friend nga kayo, pero meron bang mag-best friend na lagi hinahatid at minsan sinusundo sa bahay? At nakikita pang magka-holding hands kung minsan? So sobrang sweet nyo, akalain talaga nang nakakakita sa inyong magjowa kayo. Mahabang litanya ni Mara, sabay ngisin ito sa akin. Wala namang mali siya yun sa amin. Saka tigil-tigilan mo nga yung pagiging tsismosa. At pati ikaw nagiging malisyosa na. Hindi naman sa ganun, friend. Siyempre, yun ang nakikita at nararamdaman ko sa kanya. Ikaw, best friend ng turing mo, siya ba? Baka higit pa sa kaibigan ng turing sa'yo. Hindi ko na lang pinansin ang kalokohan sinasabi ni Mara. Pinagsawalang bahala ko na lamang ito. Masyado nang nagiging malisyosa itong kaibigan ko. Hello? Kuya? Masusundo mo ba ako ngayon?
Kausap ko kay Kuya Mars sa cellphone at nasa parking lot na ako ng eskwelahan kung saan ako madalas sinusundo. I'm sorry baby girl, may meeting ako with the board members ngayong hapon eh. Si John, hindi kayo sabay? May group project kasi daw sila ngayon, baka late na raw sila matapos. Magta-taxi na lang kaya ako kuya. Okay sige, mag-iingat ka ha. Tawagan mo ako kapag nakauwi ka na.